Good day, everyone. This is a place where government representatives discuss relevant and timely issues. This is where Filipino people voice out their concerns. Welcome to PIAI Talk. The timeless saying, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, remains relevant. For the youth are the spark for societal transformation. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, marami pa rin sa ating kabataan ang naaabuso at napagkakaitan ng karapatan. And to explore this pressing issue further, let us gain insights from Officer in Charge, Child Rights Center of the Commission on Human Rights, Maria Victoria S. Diaz. Good day, everyone! Ano nga ba ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao? Ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao or Commission on Human Rights ay nabuo or naitatag noong 1987 sa pamamagitan ng ating 1987 Constitution. Ano-ano ang mga mandato ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao? Basically, ito ay para mangalaga, ipagtanggol, itaguyod, ipatupad, bantayan ang mga karapatang pantao ng lahat ng Pilipino nandito man sa Pilipinas or nasa labas. Ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao ay nagsisilbing watchdog para masigurado na ang mga batayang karapatan ay naipapatupad ng lahat ng tao kahit na ano ang kanyang pinanggalingan, ano ang kanyang estado sa buhay, siya man ay babae, lalaki, bata, matanda, ano man ang kanyang political affiliation, ano man ang kanyang relihiyon. Paano ginagawa ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao ang pagbabantay ng mga karapatan ng bawat Pinoy? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga iba't ibang programa, sa pamamagitan ng iba't ibang mga thematic na concerns or sectors. Isa na sa mga centers nito ay ang Child Rights Center kung saan ako napapabilang. Sa kasalukuyan po, alam natin na halos 41 million ng total population ng Pilipinas ay mga bata. 39% ito ng ating population. So, ibig sabihin, napakahalaga na pangalagaan ang karapatan ng mga bata. So, ano ang ginagawa ngayon ng Child Rights Center? Sa kasalukuyan po ay may 5 kaming programa. Yung unang-una po ay ang pagbabantay po nun or pagbabantay na maipatupad ang mga iba't ibang batas po na pinasa ng ating Kongreso. Bakit po kailangan bantayan? Kasi po, ang Pilipinas ay state party sa United Nations Convention on the Rights of the Child. Ano po itong UNCRC na tinatawag natin? Ang UNCRC po ay, ito po ay listahan, isang international convention na napirmahan, na ratify ng 193 countries, Sabi nila, ito daw yung pinaka-comprehensive na treaty or International Convention on Human Rights. Kasi nga, ito ay naglalaman ng lahat mula socio-political, civil, at mga iba't ibang karapatan ng mga bata. So, since 1990, tayo po ay state party sa UNCRC. At dahil dito, ang ating gobyerno ay kailangan ipatupad ang lahat ng mga probisyon na nandito sa UNCRC. Halimbawa, ano-ano itong mga karapatan na ito? Pwede po nating hatiin ang karapatan ng mga bata sa 4 na kategorya. Sa salitang Ingles, yung una po ay survival rights. Okay, yung karapatang mabuhay. Sinasabi po ng UNCRC, hindi lang karapatang mabuhay, kundi kalidad na buhay ang kailangan nating siguraduhin na natatamasa ng mga bata. Pangalawa, yung right to development. So ito yung, nandito naman po yung access to education, tapos yung kailangan malinang, yung ma-develop yung mga skills ng mga bata. Tapos po yung pangatlo ay
participation right. So, yung pagpapahalaga ng mga bata ay makisangkot sa mga diskusyon na nakakaapekto sa kanila. At yung pang-apat ay yung protection right. Kailangan pangalagaan ang mga bata para against any abuses, no? Mapa-physical man yan, emotional, psychological, no? So, baka bago natin pagpatuloy natin pag-uusap, ano nga ba ang bata sa mata ng ng batas? Pag sinabi mong bata ayon sa UNCRC, ito ay yung lahat ng mga tao na wala pang 18 on under 18. So, maari ka namang maging ituring ka na bata kahit na ikaw ay above 18 na kung batay sa iyong sitwasyon, may disability ka or meron kang mapa-mental ito or physical, maaring ideklara ng korte na ikaw ay bata pa. At pag sinabi ng korte na ikaw ay bata pa, dapat ito ang ituring ikaw na isang bata. So, ano ginagawa ngayon ng Child Rights Center? Sabi ko nga po kanina, ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao, kailangan namin bantayan, siguraduhin na ang karapatan ng mga bata nandito man sa Pilipinas or nasa labas ng Pilipinas na lahat na under 18 ay mapangalagaan. Ang isa po namin ginagawa ay bantayan na ang mga child protection laws, no, ay kailangan ma-implement mula sa local hanggang sa national level. Pangalawa po, ginagawa rin po ng Child Rights Center or CRC kung aming tawagin ay yung monitoring po ng sitwasyon ng mga bata. So halimbawa, ang Child Rights Center nagpupunta po sa mga youth homes, sumasakay ng barko, pumupunta sa Mindanao, pumupunta sa lahat ng panig ng Pilipinas para siguraduhin na ang sitwasyon ng mga bata ay naaayon sa ating UNCRC at sa mga iba't ibang child protection domestic laws. Okay. Ano pa ang ginagawa ng CRC? Pangatlo pong ginagawa niya, batay sa kanyang pagbabantay, kung tawagin ay monitoring, naglalabas po kami ng mga human rights situationers, no? Naglalabas po kami ng mga rekomendasyon. Itong mga rekomendasyon po na ito ay sinasubmit natin sa Kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado para ito ay maging gabay nila sa mga paggawa nila ng mga batas. Or ito po ay ang tawag po namin, ini-endorso namin po, no, para sa mga appropriate line agencies para ma-actionan nila. Pangatlo po namin ginagawa ay sa aspeto ng participation, nagkakameron po kami or nagkakandak po kami po, no. Ang tawag po natin diyan consultations po, no. Consultations sa mga bata. Kasi naniniwala ang Child Rights Center na ang mas nakakaalam sa sitwasyon ng mga bata ay yung mga bata mismo. Hindi ho lahat magagawa ng Commission on Human Rights ang pagbabantay ng karapatan pantao ng mga Pilipino. Kaya kami po ang CRC at ang CHR, kami po ay nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at kung tawagin natin sa mga civil society organizations or mga NGOs, no? Kasi para mas malakas po yung mas maayos, mas masinop at mas ma-maximize natin yung mga resources sa pangangalaga para sa karapatan ng mga bata. Ang Commission on Human Rights po, aside from being the Constitutional Commission, kami rin po yung National Human Rights Institution or ang tawag po natin ay NHRI. So ito po ay nagdadagdag ng responsibilidad po, no, para sa
para sa Komisyon sa mga Karapatang Pantao. So kailangan po namin bantayan yung mga iba't ibang human rights tool po, no. Halimbawa, ngayon po right now we have 9 human rights treaties, at tayo po ay signatory or state party dito sa mga tratadong ito. So, kailangan natin siguraduhin na ito ay naipapatupad o nakakapag-comply ang gobyerno. Isa pa ho naming mandato ay yung tinatawag po namin na capacity building. So, meron po kasing meron tayong prinsipyo or sinasabi ng ating mga batas na pag ikaw ay directly involved sa mga pangangalaga sa mga bata, dapat capacitated ang mga personnel or mga nasa frontliners. So, ang CRC po ay kinakapacitate namin ang mga iba't ibang opisyal, no, magsimula po sa lahat, sa rank and file hanggang po sa aming mga abogado, hanggang sa po namin mga investigador. Sila po ay dapat maging child sensitive at sila po ay dapat aware sa mga iba't ibang prinsipyo na kailangan sundin para sa pakikipag-interact sa mga bata. So ngayon po, ang tanong, ano pa yung mga konkretong pwedeng gawin ng Child Rights Center batay sa kanyang papel? Halimbawa, ano ba yung mga batas nga pala na nagbabanggit kung ano yung mga mandato ng CHR at CRC? Isa po dyan yung Republic Act 7610. So ito po, sinasabi ng Republic Act 7610 or ito yung special special act against child abuse. So dito po, ang CHR po ay kailangan bantayan po, pwede pong lumapit sa komisyon sa mga karapatang pantao kung ang bata ay nakakaranas ng pang-aabuso. Ito man ay nangyari sa kanyang eskwelahan, ito man ay nangyari sa kanyang pamilya po or sa kanyang tahanan. So pwede pong tumawag, pwede pong lumapit sa Komisyon sa mga Karapatang Pantao. Pangalawa po ay yung RA 11188. Ito naman po yung patungkol po naman sa children in situation of armed conflict. So may mandato rin po ang CRC na siguraduhin na kahit na nasa gitna ng conflicts, internal man yan or hidwaan, dapat napapangalagaan yung karapatan ng mga bata. Isa pa hong batas na nagbibigay ng responsibilidad sa CHR ay yung isa sa pinakabago po, ito po yung Republic Act. Patungkol po ito sa prohibition ng child marriage po. Ito po yung Republic Act 11596. Sinasabi rin po dito na bawal sana, hindi pinapahintulutan ang pag-aasawa o pagpapakasal na wala ka pang 18 years old. Bakit? Kasi po kailangan rin matamasa ng mga bata po yung kanilang mga karapatan. At kung ikaw ang isang batang babae ay maagang nag-asawa, magdadagdagan po yung kanyang mga responsibilidad at biologically speaking, hindi pa ho siya handang maging nanay. Yun isa pa hong batas na nagbibigay mandato sa CHR ay yung pong Republic Act 11930 po, patungkol naman po ito doon sa OSAEC or yung online sexual exploitation po. At ito po sinasabi rin po dito ay dapat po mapa-offline, mapa-online, dapat maproteksyonan yung mga batang Pinoy. Isa pa ho, yung siguro ito yung pinakalas kong i-discussion tungkol naman po sa Republic Act 9934 or yung Juvenile Justice and Welfare Act. Ano naman po ang papel dito ng CRC?
So, dito po ay ang mandato naman po ng Child Rights Center para sa pagpapatupad ng batas na ito ay siguraduhin na ang mga bata na ang tawag po natin ay children in conflict with the law ay napapangalagaan pa rin yung kanilang karapatan kahit nasa loob sila ng bahay pag-asa or detention facilities. So, yun po yung ilan sa mga batas na klaro na nagbibigay mandato sa Child Rights Center. So, ngayon po, dahil may mga batas na nagbibigay ng mandato sa Child Rights Center or sa Commission on Human Rights, kailangan po namin gawin yung aming mandato. Kaya, kahit paano ginagawa ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao, maliban po sa Child Rights Center, meron pong regional offices ang CHR. So, meron po tayong 16 regional offices. Ang bawat regional office po, meron po kaming pong tawagin focal persons for children. So, sila naman po yung nagsisigurado na yung aming mga mandato sa iba't ibang batas na pinasa ng Kongreso ay aming magampanan. Okay. So, yun po yung mga ilang mga ano po na programa ng Child Rights Center. Meron po kami ng mga tawag po namin critical trust o yung mga gagawin namin sa mga susunod na taon, no? So, kanina sinabi ko na kailangan ng comprehensive monitoring, no, comprehensive monitoring sa mga existing child protection laws. Di ba sayang naman kung hindi natin ito ipapatupad, nandyan na yan. So, nananawagan yun, or pagtutuunan yan ng pansin ng Child Rights Center sa susunod na taon. Pangalawa ay kailangan namin i-intensify po, no, yung pag-monitor ng government compliance sa mga iba't ibang. Sabi po nila, or batay sa pag-aaral, sa halimbawa, kasalukuyan, meron tayong 169 domestic laws on children. Ang tanong, naipapatupad ba ito ng maayos? Mukhang yan yun isa pa na kailangan pagtulungan ng mga duty bearers, kagaya ng CHR, PIA, kagaya ng DSWD, ng DOH, ng DepEd, no? Paano itong ating legal framework ay ma-maximize natin para mapangalagaan ang karapatan ng mga bata. Maliban pa po dyan, kailangan rin namin ipagpatuloy yung collaboration sa mga duty bearers at sa mga non-government organizations, no? Hindi to magagawa ng gobyerno alone. Kailangan niya na makipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya. Pang-apat ay yung sinasabi namin na kailangan ito. Kaya mahalaga po yung gawain ng PIA, no, na yung pag-discuss ng mga iba't ibang usapin po or pagpapakilala ng mga iba't ibang institusyon. No, kailangan malaman, no, magtulungan ang mga line agencies ng gobyerno at saka yung kanyang mga media arms po, no, na palaganapin ano-ano yung mga kasalukuyang batas na pwedeng magproteksyon sa kanyang mamamayan. Okay. Tapos po yung pinakaano po siguro, pinakahuli, no, responsibilidad po ng mga duty bearers na i-improve or i-enhance yung kapasidad nila magbigay ng dekalidad na serbisyo. At magagawa lang po ito, pagbibigay ng kalidad na serbisyo, kung ang mga duty bearers, ang mga kawani ng gobyerno ay may sapat na kakayahan, may sapat na kaalaman, may sapat, ibig sabihin pati sa puso, hindi lang sa isip, no, ay talagang alam nila or ramdam nila yung kanilang mga ginagawa. So, yun po yung aming tutunguhin, ang Commission on Human Rights. Yan po yung kanyang mandato under the 1987 Constitution as
and as National Human Rights Institution ng Philippines, no? Kailangan naming magsumikap at ipagpatuloy ang aming nasimulan 37 years ago. Ang Commission on Human Rights ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na hindi lang po ang komisyon ang may tungkulin na pangalagaan, ipagtanggol ang karapatan ng bawat isa, kundi ang bawat isa po, ang bawat mamamayan, bata man yan or matanda, ay meron pong responsibilidad na panindigan ang kanyang mga karapatan. Dahil ang mga karapatan po na ito ay likas, hindi po ito hinihingi. Ito po ay likas sa atin dahil tayo po ay human being, tayo po ay tao. Tayo po ay dapat matrato bilang isang tao na may dignidad, no? Ano man ang iyong pinanggagalingan, ano man ang iyong background, ano man ang iyong estado sa buhay, ikaw man ay bata, ikaw ay matanda, ikaw ay malusog, ikaw ay may karapatan, na ang karapatan nito ay dapat magalang sa lahat ng pagkakataon at ng lahat ng tao sa Pilipinas. Mula sa Child Rights Center ng Commission on Human Rights, maraming salamat sa pag-imbita ng PIA at maraming salamat sa mga nanonood. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na panahon. As we champion children's rights, let's remember that every child deserves dignity, protection, and love, and no child should ever face harm. We were once a child, at kailanmay hindi na naisin ng batang iyon ang masaktan o mapagkaitan. So let's defend child's rights and stand against oppression and abuse. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIA iTalk. Mabuhay ang bagong Pilipinas!